Hello mga boss, good day sa mapagpalang araw sa ating lahat. Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa engine valve wear limit. Kasi maraming nagtatanong nito mga boss kung ano ba ang clearance na may bibigay nila na wear limit sa ating mga engine valve. Malalaman din natin sa video na to ang basic na function ng engine valve sa ating mga makina at ano-ano ang magiging sintomas kung maging defective na ito. Paano ito i-check at makatutulong din ang video na to mga boss sa mga baguhan na nagmimekaniko at mga nagdi-DIY sa pag-overhaul ng makina. So let's start. Ano pala ang purpose ng engine valve sa ating makina mga boss? Simple lang, ito po ang nagkocontrol sa flow ng hangin at fuel during intake stroke patungo sa ating mga combustion chamber. At during sa exhaust stroke naman mga boss, ito naman po ang nag-open at nagpapalabas ng product of combustion or yung tinatawag na burn gases mga boss patungo naman sa ating tambutso. Ang mechanism nitong engine valve mga boss ay may tamang timing sa makina para sa tamang pag-open at pag-close nito. So ang mechanism pala na yon ay tinatawag na valve trim mechanism. Ang mga typical na mga makina mga boss ay binubuo ang mga valve trim mechanism ng camshaft, timing gear, rocker arm, hose rod, cam follower, valve lock, valve spring retainer, valve guide, valve seal, valve stem, at valve set. So ngayon dadako na tayo dito sa ating illustration board na ginawa natin mga boss tungkol sa engine valve. So ito yung forma ng ating engine valve sa drawing mga boss Ang pinakaibabaw na dulo mga boss, ito yung tinatawag na valve tip. Hardened po ito mga boss or pinatigas to during manufacturing process. Ang wear limit naman ito mga boss ay 0.25 mm. Yun yung maximum na pwede mong kunan dito mga boss at hindi na yun lalagpas kung kukuha ka dito sa itaas. May mga barbula mga boss or makina na sobra na ang tama dito or lapat ng ating rocker arm or tapit dito mga boss gastado na ang tip ng ating barbula. Kaya kailangan, pag nag-overhaul tayo, i-check din natin yon. Kung gastado na mga boss, dapat palitan na natin ang ating engine valve. So meron din yung conversion sa ating inch mga boss. Ito namang gilid ng ating barbula mga boss ay tip chamfer. Yung parang may nag-incline dito sa tip ng ating barbula. Ito naman dito mga boss, ito yung lalagyan ng ating lock. Tinatawag tong groove mga boss or keeper groove. So dito nagsisitting ang ating valve lock. Ito naman yung ating valve stem. Ito mga boss, yan. So maximum wear limit naman ito ay 0.25 mm, 0.010 inch. So manipis lang ang pwedeng makuha dito mga boss. So pag malaki na ang clearance nito sa ating valve guide, for example katulad nito, yan mga boss, so wangwang na siya, is indication lang yun na palitin na ang ating engine valve or ang ating valve guide. Kasi magkukos yan ng leaking dito mga boss. Maaring papasok dito ang usok papunta sa ating valve cover. Or pwede din na ang oil ay papasok dito papunta sa ating combustion chamber or papunta sa ating exhaust manifold. So ang pag-check naman itong valve stem mga boss ay kailangan makuha mo na hindi siya baluktot or nag-bend. Kasi titigas yan mga boss once na ipasok mo siya sa ating valve guide. At magtatabingi din yan dito sa ating valve set. Pag nag-sitting na to, na ikabit natin na merong konting bend ang ating valve stem. So itong bahagi naman dito mga boss, yan, dito. Ito yung tinatawag na valve head. Itong lahat na parte dito mga boss. Yan, itong dito, lahat na parte dito. Valve head ang tawag dyan mga boss So kung nakita nyo, itong minarkingan dito mga boss, yan, papunta dito. Itong portion na to, ang tinatawag na carbon relief area. Ito mga boss Kung nakita nyo ang ating engine valve, ay dito lang siya merong itim. Kasi ito yung area na may maraming carbon. For example, sa exhaust natin na engine valve. Ito namang area dito mga boss yan, itong dito. Ito yung tinatawag na fillet. Yan, yung portion na yan. Fillet ang tawag dyan, yan. So dadako naman tayo dito sa set face. Ito yung seating area ng ating valve set at ng ating engine valve. Set face mga boss, punta tayo dito sa malaki na engine valve, yan. Ito yung set face, ito yung seating mga boss kung saan magtatagpo ang ating valve set at ang ating engine valve. So ang maximum run out ng ating set face ay 0.0508 mm. So sobrang nipis niyan mga boss. Micro ang gamit sa pagsukat ng run out dito mga boss So pag sinabing set face mga boss, kailangan ang setting ng ating valve set at ng ating barbula ay nandito sa gitnang bahagi ng ating set face. So pag nag-grind tayo mga boss, kailangan ang kain niya dito talaga sa gitna. Hindi pwedeng dito sa gilid, hindi din pwedeng dito sa loob. Katulad nito mga boss, itong red. Nasa gitna ang seating or ang lapat ng ating ginagrind na barbula. Yan yung magandang seating mga boss So mostly ang ginagamit na materials dito sa ating set face mga boss ay steel-lite. Yan, ito, steel-lite mga boss. Ito naman yung tinatawag na margin. Yan mga boss Yan.
Ito yung margin mga boss, so itong pinakagilid ng ating engine valve. Yan. Yan, ito malaki. Ito yung margin. Ito. Yung area dito at saka dito. Yan yung margin. So ilan naman ang maximum wear limit niyan? Ito yan mga boss. 1/32 inches mga boss, no? Hindi na lalagpas dyan. O i-convert natin ang 1/32 is 0.79 mm sa millimeter. So may iba na nagbabawas kasi dito, lalo na kung tutukod ang ating engine valve doon sa ating piston. Pag nagbabawas tayo or re-resurface tayo ng ating cylinder head or nagre-reface ng cylinder block. Ganyan. Binabawasan din to mga boss. So ito yung wear limit. Maraming nagtatanong dito mga boss, no? Ito naman yung tinatawag na combustion surface or face ng ating barbula. So maraming klase ang ating barbula. Mayroong mushroom type at mayroong tulip type. So ngayon dadako naman tayo dito sa degree angle mga boss ng ating set face degree angle. Yan. Mostly sa ating mga barbula, intake at saka exhaust mga boss, ay meron yang 45 degree na set face angle. Yan. So kung magkukuha ka ng angle sa ating face mga boss, ganito lang. Yan. Itong angle dito at itong linya dito sa ating combustion surface, yan. Dito mo makukuha ang kanyang angle. But mostly mga boss, no, maliit ang degree angle ng ating intake kaysa sa exhaust mga boss. Okay? So dito sa ating set face pala, dito natin makikita ang ating sitwasyon ng seating ng ating barbula at ng ating valve seat. So minsan kung nag-overhaul tayo ng makina, makikita natin to na meron na mga tama-tama, may mga dot-dot na dito mga boss, lalong-lalo na sa mga exhaust side na ating barbula. So dito natin mapapansin na kailangan na siyang i-regrind. Pag malaki na rin ang bawas ng ating seating dito mga boss or angle ng ating seat face, ay kailangan magpalit na rin tayo ng engine valve. Mostly sa ating engine valve mga boss, kung hindi nyo pansin, ay welded yan dito mga boss. Oh. Yan. So ibig sabihin, iba ang metal kasi dito mga boss na side, dito sa carbon relief area, dito sa kanyang head. Iba ang metal nito at iba din ang metal na materials na ginamit dito mga boss. Kasi itong ating engine valve, itong pinaka-head niya, ito yung prone sa init mga boss, no? So kaya kung nakikita nyo ang ating mga barbula, meron yang parang dugtong dito mga boss. Okay? So ngayon ay dadako naman tayo dito kung paano kung magka-problema ang ating engine valve. So ito po ang maaaring sapitin nating makina or maaaring ma-experience natin mga boss, no? So engine noise. So ibig sabihin magkaroon ng maingay na tunog or andar ang ating engine, magnanaking sound siya, maglalagitik ang tunog sa ating cylinder head cover during sa operasyon ng ating makina. So maaaring malaki na ang valve clearance at pwede rin natin yang remedyohan sa pamamagitan ng pag-adjust ng ating valve clearance mga boss, valve blast or valve tappet. Sunod mga boss, itong tinatawag na poor engine performance. So ito naman yung palyado or misfire ang ating makina. So loss compression, walang power mga boss, no? So maaaring dahilan nito ay ang leaking ang ating mga valve seat. Dito mga boss, merong bend or bawog itong ating valve stem. Pwede ding nagkabutas ang ating exhaust valve dito mga boss sa kanyang valve head. Or maaari din ang pinaka malapit talaga mga boss ay wala sa timing, ang ating engine timing. Kaya nagkakaroon ng poor engine performance. Susunod mga boss, no, itong decreased fuel efficiency. So pagka ganito mga boss ay malakas talaga ang kain sa gas ng ating makina pagka wala sa ayos ang ating engine valve. So ayan lang mga boss, no, kung meron pa kayong idadagdag sa ating munting tutorial ngayon ay pwede nyo i-comment sa comment section box. At saka kung nagustuhan nyo naman ang ating ginawa ngayon mga boss ay maaari nyong i-share, i-like at mag-comment kayo. Thank you, God bless and mabuhay. Peace!